Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Muli ako po si Miss Hunako at ako po ang inyong narrator sa araw na ito. Pero bago po tayo magsimula sa ating kuwentuhan, may nais lang po akong iwang katanungan sa inyo. Ah, Imagination lang po ito. Ipagpalagay nyo na isa kayong may bahay na babae. Ngayon, anong gagawin nyo 'pag natuklasan niyong may kabit yung asawa niyong lalaki, tapos maya-maya nalaman mo na lang na yung kabit niya, sarili mong tita? Ano pong gagawin niyo? Ano pong maiisip niyo? Ano pong mararamdaman niyo? Yan, so i-comment down below lang niyo po ang inyong, kasagutan at malugod po naming babasahin yan. So simulan na po natin ang kuwento at samahan niyo po kami hanggang sa dulo. Ako si Clara. Hindi ako mayaman. Hindi rin ako yung tipo ng babae na mapapansin agad sa isang silid. Isa lang akong simpleng may bahay na mas masaya sa tahimik na tahanan kesa sa magarabong buhay. Lumaki akong naniniwalang ang pamilya ang pinakamahalagang bagay na kayang buuin ng isang tao. Kaya nang mapangasawa ko si Mark, buong puso kong binigay ang lahat. Ako ang nag-asikaso ng bahay, sumusuporta sa kanyang mga pangarap, at sinisiguro na may uuwian siyang tahanang puno ng pagmamahal. Akala ko sapat na ang katapatan para manatili ang isang tao. Pero nagkamali ako. Ito ang aking kwento at sana po ipakinggan ninyo hanggang sa dulo. Matagal nang ipinagmamalaki ni Clara ang simpleng buhay na binuo niya kasama si Mark. Kahit hindi sila mayaman, masaya at maayos naman ang kanilang pagsasama noon. Siya ang gumigising ng maaga para maghanda ng almusal, maglinis ng bahay at asikasuhin lahat ng kailangan ng asawa. Si Mark naman ang nagpapakahirap magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang may nag-iba. Madalas na itong umuuwi ng gabi at higit sa lahat, wala na yung dating lambing at atensyon nito kay Clara. Noong una, pilit na sinisiksik ni Clara sa kanyang isipan na wala lamang yon. Pero nagbago ang lahat noong minsang may makita siyang mensahe sa cellphone ni Mark. Walang pangalan ang nagpadala, pero sapat na ang nakasulat para gumulo ng tuluyan ang kanyang isipan. Nang ikwento niya yon sa kaibigan, isang pangalan agad ang binanggit nito. Si Jenny, ang bunsong kapatid ng kanyang ina, ang sarili niyang tita. Umiling siya agad. Hindi pwede. Imposible yan. Kilalang-kilala niya si Jenny. Mabait yun, guro pa, at iginagalang ng lahat. Laging nakangiti, maayos magitungo at laging sinasabing huwaran ng kabutihan sa kanilang lugar. Hindi naman ako naninira ha, Clara, pero marami nang nakakakita kay Mark na may kasamang babae at sabi nila si Jenny daw yun. Sabi ng kaibigan ni Clara, ang daming babae sa mundo. Bakit siya naman? Ba't siya pa? Kasi siya talaga ang nakita nila. Siguro dapat mag-ingat ka na. Ayaw man niyang paniwalaan. Habang tumatagal, lalong dumarami ang mga bulungan at kwentuhang nakararating sa kanya. At kahit anong gawin niyang pagsasawalang bahala, unti-unti nang kinakain ng pagdududa ang buo niyang pagkatao. Kaya isang hapon, noong sabihin ni Mark na may mahalagang meeting ito sa opisina, napadpad na lamang si Clara sa isang maliit na kapehan sa kabilang bayan. Gusto lang naman niyang mapag-isa at huminga ng maluwag. Pero
Parang itinakda ng tadhana na malaman niya ang totoo. Pagpasok niya sa pinto, natigilan siya. Sa dulong bahagi ng kainan, may 2 taong magkaharap na nakaupo. Magkahawak kamay pa na parang walang ibang nakapaligid sa kanila. Nakangiti si Jenny habang kinakausap ang kanyang asawa. Maya-maya pa, hinawakan pa nito ang kamay ni Mark ng mas mahigpit. At si Mark naman, tumatawa ito na parang bata. Biglang tumayo si Jenny at dahan-dahang inayos ang kwelyo ng polo ni Mark. Ano ka ba? Para kang bata talaga, no? Hindi mo man lang napansin na baluktot na yung kwelyo mo. Natatawang saad ni Jenny. Ikaw kasi. Sagot naman ng lalaki. Hindi na narinig pa ni Clara ang sumunod nilang sinabi. Sapat na ang nakita niya para gumuho ang lahat ng paniniwala at pagtatanggol na ginawa niya para sa 2 taong pinagkakatiwalaan niya ng lubusan. Parang lumulutang ang kanyang katawan habang lumalabas siya ng coffee shop. Paglabas niya ng kalsada, hindi niya namamalayang diretso lamang siya sa paglalakad na parang walang direksyon. Ngunit biglang may malakas na busina. Agad siyang napalingon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang may sasakyan na mabilis na paparating sa kanya. Sa gulat ay napaatras siya ng malakas at halos matumba. Sus Mariusep! Sigaw ng nasa loob. Bumukas agad ang pinto at lumabas ang isang lalaki. Anong ginagawa mo ha? Halos mabangga na kita. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Pero nang magtama ang kanilang paningin, biglang nawala ang galit sa mukha nito at napalitan ng gulat. Clara? David? Si David, ang matalik na kaibigan ni Mark. Ano nangyari sa'yo? Grabe, ang putla-putla mo. Parang kang nakakita ng multo ah. Ayos lang ako. Pasensya ka na. Hindi ka mukhang ayos. Tingnan mo ang sarili mo. Nanginginig ka na. Sabi ko naman sa'yo, ayos lang ako. Napabuntong hininga si David. Clara, muntik ka na nga masagasaan kanina. Huwag mong sabihin wala lang yun. Pasensya na. Nawala lang sa isip ko. Tumingin ka ba bago tumawid? Natahimik si Clara. Hindi siya nakasagot. Napansin agad yon ni David. Lumapit pa ito ng kaunti at mas tinitigan siya. May problema ba? May nangyari ba? Wala naman. Sigurado ka? Oo nga. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Alam ni David na may tinatago siya. Matagal na silang magkakilala at kilalang-kilala nito kung kailan siya nagsisinungaling. Clara, matagal na kitang kilala. At alam ko kapag may mali, huwag mo akong iligaw. Napakagat ng labi si Clara. Pinipigilan niyang tumulo ang mga luhang kanina pa gustong kumawala. Pero nang maalala niya ang nakita niya sa loob ng coffee shop, biglang bumigay ang tuhod niya at parang dinurog ang dibdib niya sa sakit. Napansin ni David ang pagbabago sa kanyang muka. Lalo itong nag-alala at dahan-dahang hinawakan ang balikat niya. May ginawa ba sa'yo si Mark? May sinabi ba siya? O may nagawang siyang ikinasama ng loob mo? Hindi agad nakasagot si Clara. Nakayuko lang siya habang mahigpit na pinipisil ang strap ng kanyang bag. Clara, nandito lang ako. Magkwento ka naman. Nakita ko sila. Sino sila? Sino ang nakita mo? Si Mark at si Tita Jenny. Magkasama sila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni David. Mula sa pag-aalala, napalitan ng gulat at pagdududa. Anong ibig mong sabihin? Na magkasama sila? Saan mo sila nakita? Nasa loob sila ng cafe kanina. Magkatabi, nagtatawanan. Parang napakasaya nilang dalawa habang nagkukwentuhan.
Hindi niya na kailangan pang magpaliwanag pa ng mahaba. Sapat na ang lungkot at sakit sa mukha niya para maunawaan ni David ang lahat ng tumatakbo sa kanyang isipan. Bubuka pa sana ang bibig ni David para magtanong nang tuluyan ng bumukas ang pinto ng cafe. Sabay na lumabas sina Mark at Jenny. Natigilan silang dalawa nang makita si Clara na nakatayo sa labas kasama si David. Clara, nandito ka pala. Gulat na tawag ni Mark. Mabilis namang bumitaw si Jenny sa pagkakatabi rito. Anong ginagawa mo rito, Clara? May inaasikaso ka ba sa lugar na to? Tanong ni Jenny na may halong kaba sa boses. Napatingin si Mark kay David. Saka muling bumaling sa asawa niyang si Clara. Teka, nakita mo ba kami habang nasa loob? Nakita mo ba ang ginagawa namin? Hindi sumagot si Clara. Nanatili siyang tahimik, pero sapat na ang katahimikan niya para malaman ni Mark ang totoo. Agad na napailing si Jenny at agad na nagpaliwanag para iligaw ang isipan ni Clara. Naku, Clara, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano ha. Nagkataon lang talagang nagkita kami rito. Wala namang ibang kahulugan yun. Oo, tama si Jenny, Clara. May client meeting ako rito sa loob. Pagdating ko, nandito rin si Jenny at nagkamustahan lang saglit. Lalo namang nagmadali si Jenny na magpaliwanag para matapos na ang usapan. Alam mo naman ako, di ba? Galing ako sa seminar kanina sa malapit. Pagkatapos nung dumaan lang ako rito para magkape at mag-relax saglit. Tapos nagkataon lang din talagang nandito rin si Mark ng oras na yun. Singit namang tanong ni David na puno ng pagdududa. Sandaling natahimik si Jenny na parang nag-iisip ng sasabihin, saka sumagot ng mabilis. Oo, ganun nga lang talaga ang nangyari. Sadyang nagkasabay lang kami. Hindi naman na nakipagtalo pa si Clara. Kung ganun, sige, uwi na tayo, Mark. Tapos na rin naman ang lakad mo, di ba? Nagulat si Mark sa naging reaksyon niya. Yun lang ba ang sasabihin mo? Wala ka na bang ibang itatanong o sasabihin sa akin? Wala naman akong ibang sasabihin, kaya tara na. Umuwi na tayo. Buong biyahe pauwi ay tahimik lamang silang dalawa. Paminsan-minsang sumusulyap si Mark sa kanya. Pagdating sa bahay, diretso siyang pumasok sa kusina at nagsalin ng tubig sa baso. Doon tuluyang naubos ang pasensya at pagpipigil ni Mark. Clara, may sasabihin ako sa'yo. Oo, ano yun? Sabihin mo na habang nandito pa ako. May kailangan akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang tinatago ito at hindi na kaya pa ng konsensya ko. Wala pa ring emosyon sa mukha ni Clara. Parang inaasahan na niya ang anumang sasabihin nito. Clara, patawad. Napayuko ito at hindi makatingin ng diretsyo sa asawa. May mahal na akong iba. At hindi ikaw yun. Hindi na ikaw. Tinitigan lamang ito ni Clara ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumango siya ng dahan-dahan. Okay, naiintindihan ko. Ha? Anong ibig mong sabihin na okay lang? Narinig ko na ng malinaw ang sinabi mo. Sabi mo may mahal ka ng iba, di ba? Tama? Clara, hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba magtatanong kung sino? Kung may mahal ka ng iba, wala naman na ako magagawa pa doon. Hindi ko mapipilit ang puso mo. Nanigas si Mark sa kinatatayuan. Parang hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng sagot mula kay Clara. Ganoon na lang ba kadali sa iyong lahat? Ganoon na lang ba yun? Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Magmakaawa? Magalit? Umiyak ng malakas? Wala na rin namang magbabago pa, di ba? Magalit ka man lang sa akin. Kahit yun lang, para alam ko na may pakialam ka pa rin.
Bakit pa ako magagalit? Ano pang saysay ng galit ha kung desidido ka na? Dahil iiwanan na kita. Para sa kanya. Alam ko. Alam ko naman yun matagal na. At wala ka talagang sasabihin para pigilan ako. Ha? Umupo si Clara sa silya, sa tabi. Pakiramdam niya ay wala nang natitirang lakas sa kanyang katawan. Mark, kung may mahal ka ng iba, matagal mo na rin siguro akong niloko at tinago ito. Napayuko si Mark dahil tama ang kanyang sinabi. Tama ka. Matagal na itong nangyayari. Kaya bakit pa ba ako makikipagtalo? Bakit pa ako makikipaglaban? Kung tapos na ang laban sa isip mo, kung ayaw mo na, kung di mo na ako mahal, hindi kita mapipilit na manatili dito sa tabi ko. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Mark. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Clara, talaga bang hindi ka nasasaktan? Kahit kaunti lang? Nasasaktan ako, Mark. Sobrang sakit. Parang pinipiga ang puso ko. Napayuko si Mark dahil sa sinabi ng asawa. Pero, natutunan ko na hindi lahat ng sakit kailangang ipakita sa'yo. Hindi lahat ng sugat kailangan makita mo para malaman mong nasaktan ako. Tumikhim siya at tumayo ng dahan-dahan para umalis na roon. Sige, kung yan ang gusto mo, o di sige. Napatingala si Mark at nagtaka. Sige, anong ibig sabihin mo? Kung gusto mo nang makipaghiwalay sa akin, kung gusto mo nang umalis, tatanggapin ko. Wala na akong magagawa pa doon. Ganun na lang ba talaga ang lahat sa atin? Tumango si Clara ng walang emosyon. Ganun na lang, dahil para sa'yo, matagal na tayong wala. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kanyang silid. Pagdating sa pintuan, sandali siyang huminto at huminga ng malalim. Hindi siya lumingon kay Mark. Huwag ka nang mag-alala. Hindi kita hahabulin. Hindi ako magmamakaawang manatili ka pa. Malaya ka na. Tuluyan siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto. Lumipas ang halos 3 buwan, mas mabilis lumilipas ang panahon kapag wala nang hinihintay o inaasahan mula sa iba. Iyon ang malinaw na natutunan ni Clara sa mga nakaraang linggo. Dati, bawat gabi, nakatutok lamang ang isip niya sa pag-uwi ni Mark. Bawat umaga naman, iniisip niya kung paano nito sisimulan ang araw o kung ano ang dapat niyang ihanda para rito. Parang umiikot lamang ang mundo niya sa asawa. Ngunit ngayon, unti-unti niyang naramdaman na kaya naman pala niyang mabuhay at tumayo sa sarili niyang mga paa na hindi nakadepende sa sino man. Isang umaga, habang nag-aayos siya sa sala, may dumating na courier at iniabot sa kanya ang isang makapal na sobre. Pagkabukas niya rito, agad niyang nakita ang nakasulat sa itaas ng mga papel. Isa itong annulment papers. Nang hapon ding iyon, dumating si David sa kanilang bahay, dala ang kanilang paboritong kape. Nakita mo na ba yung pinadala ko kanina? Tanong nito saka inilapag ang 2 baso sa mesa. Alam niya kasi ang tungkol dito. Tumango si Clara ng mahinahon. Oo, nasa ibabaw ng mesa. Nakita ko nga kaagad paggising ko. Ayos ka lang ba? Talaga bang ayos ka lang? Mas okay na kaysa dati, David. Mas magaan na ang pakiramdam ko kumpara noong mga nakaraang buwan. Tinanguan siya ni David na parang gumaan din ang loob. Mabuti naman kung ganun. Nakagagaan ng loob marinig yan. Hindi na nito pinilit pang magtanong o magpalawak ng usapan tungkol doon. Isa yun sa mga bagay na talagang pinahahalagahan ni Clara kay David. Hindi ito mahilig sumiksik o manghimasok sa mga sugat at nakaraan ng iba. Pero laging naroon at handang umalalay kapag kailangan mo ng karamay. Anong plano mo ngayon? Tanong nito matapos ang ilang sandaling katahimikan. Tiningnan ni Clara ang mga dokumentong nakalatag pa rin sa ibabaw ng mesa.
Pipirmahan ko. Wala na akong dahilan pa para patagalin pa. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Wala ka bang ibang gustong gawin? Oo, sigurado ako. Wala ka bang gustong habulin o hilingin mula sa kanya? Tapos na ang lahat bago pa man dumating to. Napatango si David bilang pagsang-ayon. Sige, kung yan ang pasya mo, ako nang bahala sa lahat ng legal na process. May kakilala akong abogado. Maayos naman siyang kausap at matagal ko ng kaibigan. Mm. Teka nga lang, talaga bang engineer ka o isa kang professional na taga-ayos ng mga gusot? Sabihin na lang natin na multi-talented ako. Kailangan yun sa trabaho at sa buhay. Natawa si Clara ng bahagya. Isa iyon sa mga unang totoong tawa niya matapos ang lahat ng pinagdaanan nila ni Mark. Makalipas ang ilang linggo, opisyal nang naisumite ang lahat ng kinakailangang dokumento sa korte at ahensya. Kasabay ng pagtatapos na iyon ay gumawa rin ng malaking desisyon si Clara para sa kanyang sarili. Bumalik siya sa pagiging architect. Nang marinig iyon ng dati niyang mentor, agad siyang tinawagan at inalok ng magandang posisyon sa isang kilalang kumpanya ng mga arkitekto. Sayang naman kasi ang talento mo, Clara. Sabi nito sa kabilang linya. 2 taon kang nawala sa industriya at naiintindihan ko yon. Pero maniwala ka man o hindi, maganda pa rin at hinahangaan pa rin ng marami ang mga gawa mo at ang portfolio mo. Noong una ay nag-alinlangan pa siya. 2 taon siyang naging full-time na may bahay at inilaan lahat ng oras sa bahay at asawa. 2 taon ding natulog at nakalimutan ang mga pangarap niyang minsan ipinaglaban niya ng husto. Ngunit nang buksan niyang muli ang mga lumang kwaderno at makita ang mga disenyo at guhit niya noon, parang may kung anong apoy na muling nabuhay sa kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay muli niyang natagpuan ang sarili na matagal na niyang hinahanap-hanap. 1 buwan matapos siyang bumalik sa trabaho, nakakuha ang kumpanya nila ng isang malaking proyekto. Ang itinalagang lead structural engineer para sa proyektong ito ay walang iba kundi si David. Pagkapasok ni Clara sa conference room kung saan gaganapin ang unang meeting, agad niyang nakita ang lalaking nakaupo sa unahan habang abala sa pagpapaliwanag sa iba pang kasamahan. Nang magtama ang kanilang paningin at makita siya nito, agad na napangisi si David. Aba, dumating na pala ang ating bituin, ang pangunahing arkitekto ng proyektong ito. Napairap na lamang si Clara at umupo sa tapat nito. Ang dami mong sinasabi. Pagkatapos ng mahabang meeting, sabay silang lumabas ng silid habang pinag-uusapan ang ilang detalye. Heist, nakakapanibago. Biglang sabi ni David habang nakatingin sa babae. Ano naman ang nakakapanibago? Na hindi na kita nakikita. Nabitbit ang baunan o lunchbox para i-deliver sa asawa mo. Iba na ang gising at galaw mo ngayon. Napahinto sandali si Clara sa paglalakad. Agad namang nagsisi si David at akmang babawi. Pasensya na, hindi ko dapat nabanggit yun. Hindi naman masakit pakinggan, David. Tama ka naman eh. Seryoso? Ayos lang sa'yo na mapag-usapan yun. Oo, sa totoo lang, mas nakakapanibago pa nga para sa akin ang pakiramdam na may sarili na ulit akong pangalang bubuuin. Napakunot ang noo nito na parang hindi lubos na naiintindihan. Hindi ko masyadong nakuha ang ibig mong sabihin. Dati kasi, kapag may nagtatanong sa akin kung sino ako o ano ako, lagi kong sagot, asawa ni Mark. Yun lang yung alam ko. Yun lang yung tingin ko sa sarili ko. Ngayon masasabi ko ulit na arkitekto ako. Ako si Clara at ito ang trabaho ko. Lumipas pa ang ilang linggo dahil sa bigat at lawak ng proyekto, halos araw-araw silang magkasama. Minsan ay nasa lugar sila kung saan itatayo ang gusali para sa inspeksyon.
Minsan ay nakakulong sila sa silid-aralan para sa mahahabang meeting. Madalas naman ay sabay silang nag-overtime sa opisina hanggang gabi. 9:00 na ng gabi ngunit naroon pa rin sila sa loob ng conference room. Ang daming nakakalat na plano at drawing sa ibabaw ng mesa. Napabuntong hininga si Clara at napahilot sa sentido. Pagod na ako. Parang gusto ko na lang umuwi at matulog. Sino ba kasing may sabi sa'yong baguhin mo at ayusin ang halos kalahati ng disenyo ng gusali? Biro ni David habang nakaturo sa mga papel. Ikaw naman kasi eh. Ako ba? Kailan naman? Oo, sabi mo kasi kanina may problema daw sa structure at hindi kakayanin ng materyales kaya kailangan kong baguhin. Kasi meron naman talagang dapat ayusin. Trabaho ko yun bilang engineer, no? Talagang engineer ka. Puro rason at technicality lang yung alam. Ikaw nga architect din eh. Puro drawing lang iniisip. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na natawa sa sinabi ng isa't isa. Maya-maya pa, inabutan siya ni David ng malamig na tubig. Inom ka muna para lumakas ka pa. Salamat. Sagot ni Clara sabay abot nito. Sandaling tumahimik si David, parang nag-iisip kung dapat bang sabihin o hindi bago siya muling nilinggap. Clara, Bakit? masaya ako. Masaya ako na bumalik ka sa profesyon mo. Salamat, David. Malaking bagay sa akin ang suporta mo. Kasi alam mo, kung di ka bumalik at kung nanatili ka lang na nakakulong sa bahay, malaking kawalan yun. Hindi lang para sa company, kundi para sa sarili mo. Isang Sabado ng hapon, kakatapos lamang ni Clara sa mahabang meeting nang tumunog ang kanyang telepono. May mensahe galing sa numerong hindi niya kilala. Kailangan nating mag-usap. Si Jenny ang nag-message. Matagal niyang tinitigan yung mensahe. Ilang minuto yata bago niya pinindot ang sagot. Saan? Ilang saglit lang, dumating agad ang reply nito kasama ang location. Ayaw sana niyang pumunta pero may maliit na bahagi sa kanya na gusto na lamang talagang tapusin ito ng maayos. Gusto niyang malinawan sa mga bagay na matagal na niyang iniisip. Pagpasok niya sa restaurant, agad-agad niyang nakita si Jenny. Umupo siya sa tapat nito. Salamat at pumunta ka. Panimula ni Jenny habang nakatingin ng maigi sa mukha ni Clara. Ano ba yung gusto niyong pag-usapan? Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo. Yung hindi mo pa alam. Nanatiling tahimik si Clara. Hinihintay lang niya kung ano ang sasabihin nito. Alam mo ba kung kailan at paano nagsimula nang mapansin ako ni Mark? Kung kailan siya nagsimulang lumayo sa'yo? Tita Jenny, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang ng diretsahan. Huwag mo na pong paikutin. Fine. Hindi aksidente ang lahat ng nangyari sa amin, lalo na sa inyo ni Mark. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi po ninyo. Hindi aksidente na nagkagusto sa akin si Mark. Hindi aksidenteng lumayo siya sa iyo. Hindi aksidente na kami ang nagkatuluyan. Paliwanag ni Jenny, sabay sandal sa upuan at tumikhim na parang nagkakwento lamang ng simpleng bagay. Ako ang lumapit sa kanya, nagpakita ng interes at nagbigay ng atensyon na sa tingin ko ay kulang na naibibigay mo. Parang may pagmamalaki pa ito habang nagsasalita. Alam mo ba kung gaano kadaling makuha ang loob ng asawa mo noon? Hindi sumagot si Clara. Kinuha na lamang ang baso niya at humigop rito. Napakadali lang, Clara. Sobrang dali. Tuwing may away o problema kayo, ako ang takbuhan niya. Kapag may reklamo siya sa ugali mo o sa ginagawa mo, ako ang nakikinig. Kapag pakiramdam niya hindi mo siya naiintindihan o pinapansin, ako ang laging nariyan para sa kanya. Ibinaba ni Clara ang baso at hindi siya nagsalita. At iyon ang lalong ikinainis ni Jenny. Ano? Wala ka bang sasabihin?
pasigaw na halos niyang katanungan. Ano bang gusto mong marinig na sasabihin ko? Parang hindi inaasahan ni Jenny ang sagot niyang yun. Dapat galit ka! Dapat nagagalit ka sa akin, sa kanya, sa lahat! Tapos na yun. Matagal na. Mas lalong napangiwi si Jenny. Parang hindi nito matanggap na wala ng epekto ang mga salitang akala nito ay kayang sumira muli kay Clara. Akala mo talaga mahal ka niya noon? Akala mo ba ikaw lang ang minahal niya? Hindi na mahalaga yon, tita. Kung mahal man niya ako o hindi, kung mahal ka niya o hindi, wala nang halaga sa akin yan ngayon. Kahit na malaman mong pinagtatawanan ka namin noon, tuwing magkasama kami, tinatawanan namin kung gaano ka kawalang kwentang asawa. Pero tahimik lamang si Clara. Ngayon halatang halata ang inis at galit sa mukha ni Jenny. Parang lahat ng plano niyang saktan at muling guluhin si Clara ay hindi gumagana. Parang tumatalbog lamang ang lahat ng kanyang salita. Tita, sa tingin ko, hindi mo ako pinatawag dito para lang sabihin sa akin ang totoo, di ba? Pinatawag mo ako kasi gusto mo pa rin akong saktan. Gusto mong makita ako na nasasaktan, nagagalit, o lumuluha. Gusto mong patunayan sa sarili mo na nanalo ka pa rin sa akin. Kahit tapos na ang lahat. Tama ba ako? Sa oras na iyon, parang hindi niya na nakikita ang tita niya. Ang nakikita niya ay isang taong desperadong patunayan ang sariling halaga sa ibang tao. Tumayo siya ng mahinahon, inilapag ang bayad sa mesa para sana inumin. Saka tumingin ng diretsyo kay Jenny nang walang kahit na anong emosyon sa muka. Kung wala ka ng ibang sasabihin o ilalabas pa, aalis na ako. Tapos na ang usapan natin. Tila hindi makapaniwala si Jenny. Halos mapatawa ito sa tindi ng inis. Ganto na lang ba? Aalis ka na lang? Wala ka man lang bang sasabihin? Wala kang reaksyon sa lahat ng sinabi ko? Sinabi mo na yung lahat ng gusto mong sabihin. Narinig ko naman na lahat. Wala na akong kailangan pang patunayan sa'yo. Ang yabang mo ngayon, ha? Akala mo ba dahil nakabangon ka na, mas mabuting tao ka na sa akin? Matagal na akong tapos sa nangyari. Matagal nang tapos ang lahat. Nasa'yo na si Mark. Nakuha mo na ang gusto mo. Pero hanggang ngayon dinadamoy mo pa rin ako, pinakikialaman mo ko. Kung talagang masaya na kayo sa mga naging desisyon ninyo, ba't kailangan mo pa akong tawagin? Bakit kailangan mo pang balikan ang mga nangyari? Manahimik ka! Wala kang alam! Wala nga ba? Mabilis na tumayo si Jenny at mariing itinama ang dalawang palad sa mesa. Dahil sa akin, iniwan ka ng asawa mo. Dahil sa akin, mas pinili niya ako kesa sa'yo. Napalingon ang ilang customer sa kanila. Tama ka at salamat. Ano? Kung hindi niya ako iniwan, baka hanggang ngayon, kasama ko pa rin yung lalaking walang paninindigan. Lalaking imbes na ayusin ang problema namin, sa ibang babae tumatakbo. At ikaw, tinanggap mo ang lalaking may asawa. Hindi ko alam kung achievement bang tingin mo roon, pero sana tigilan mo na ako. Tumalikod siya at iniwan ang restaurant nang hindi man lang lumilingon pabalik. Kinagabihan, nasa opisina sila ni David nang ikuwento niya ang lahat ng nangyari at ang bawat salitang binitawan ni Jenny. Nang matapos na si Clara, doon pa lamang ito nagsalita. Wala ka bang napansin habang nagkukwento ka o habang kausap mo siya kanina? Ano naman? Ano yung dapat kong mapansin? Ang dami niyang sinabi tungkol sa sarili niya. Lahat ng kwento, umiikot sa kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kaganda, kung gaano siya katalino, at kung paano niya nakuha si Mark. Pero napansin mo ba? Wala man lang siyang sinabing magandang bagay tungkol kay Mark mismo. Hindi niya ipinagmalaki si Mark dahil mahal niya ito. Ang pinagmamalaki niya ay ang katotohanan nagawa niyang agawin nito sa'yo.
Doon lang tuluyang nagsimulang mabuo ang mga piraso ng palaisipan sa isipan ni Clara. Kaya sa tulong ng ilang dating kakilala ni Jenny at mga naging kasamahan nito noong nag-aaral pa, mga kapitbahay noon at sa tulong din ng ilang pribadong impormasyon na legal na nakuha ng abogado nilang kaibigan, unti-unti nilang nabuo ang buong larawan at nakita ang paulit-ulit na gawin nito. Hindi si Mark ang unang inagaw nito. Umabot pa sa 7 ang nahanap nilang kaso, na pawang pare-pareho lamang ang takbo ng pangyayari. Lahat sila ay may iisang pagkakapareho. Mga lalaking may asawa na o may matagal ng karelasyon o masaya at matatag na sana ang pagsasama. At isa pang bagay na kapansin-pansin, hindi rin nagtatagal ang relasyon ni Jenny sa mga lalaking ito. Kapag tuluyan na siyang nakaagaw ng lalaki, kapag siguradong pipiliin na ng mga lalaking makasama ang babaeng yun, unti-unti na rin siyang mawawalan ng interes. Nang mabasa at mapag-aralan ni Clara ang buong ulat na inilatag ni David sa mesa, napakunot ang kanyang noo at napabuntong hininga ng malalim. Hindi ko talaga maintindihan. Ano bang hinahanap niya? Ba't niya ginagawa ito? Inilapag ni David ang huling dokumento sa ibabaw ng iba pa, saka itinuro ang ilang bahagi. Napansin mo ba ang pattern? Hindi talaga siya naghahanap ng lalaki para mahalin. Kundi ano? Validation. Sa tingin niya, sa tuwing napipili siya kaysa sa legal na asawa o matagal ng nobya ng isang lalaki, ibig sabihin nun, mas maganda siya, mas matalino, mas mahusay, at mas lamang siya kaysa sa babaeng iniwan. Yun lang yung mahalaga sa kanya. May nakausap din ang abogado natin, dating guidance counselor, sa school na matagal nang pinagtuturuan ni Jenny. Sinabi niya sa amin na hindi niya pwedeng ibigay ng opisyal na diagnosis dahil hindi naman si Jenny ang kliyente niya. Pero matagal na nilang napapansin at naoobserbahan na may hindi karaniwang ugali si Jenny. Ilang beses na nga itong inirekomenda na magpatingin sa isang psychologist. Eh di, hindi pala talaga tungkol kay Mark ang lahat ng ito? Hindi. Nagkataon lang na si Mark ang susunod niyang naging target noong mga panahon na yun. Kung hindi si Mark, may iba pa rin siyang gagawing biktima. Mabigat na napabuntong hininga si Clara. Parang nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Pero napalitan ito ng matinding lungkot. Ang lungkot naman pala ng buhay niya. Hindi ka ba galit? Pagkatapos ng lahat ng nalaman natin at ginawa niya? Hindi, wala na akong galit sa kanya. Bakit naman? Kasi ngayon ko lang talaga naintindihan ang lahat. Akala ko noon, nung una pa lamang kaming nagkaroon ng problema, ako ang kulang. Akala ko may pagkukulang ako bilang asawa, bilang babae. Kaya siya lumayo at nakipaghalina sa iba. Pero hindi pala. Wala naman palang kulang sa akin. Tama. Wala kang kasalanan. Ilang linggo ang lumipas. Kasama ng ilang katrabaho, dumalo si Clara sa isang malaking business networking event na ginanap sa isang kilalang hotel sa lungsod. Ngunit may narinig siyang pamilyar na boses sa kung saan, kaya't napalingon siya. Sa hindi kalayuan, sa kabilang dulo ng bulwagan, nakita niya si Jenny. Ngunit laking gulat niya dahil hindi nito kasama si Mark. May kausap itong ibang lalaki. Halos magkadikit na ang dalawa habang nagtatawanan at nagkukwentuhan. Maya-maya pa, nakita ni Clara na marahan pang hinawakan ni Jenny ang braso nito habang tumatawa. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Clara nang mapansin niya ang singsing sa daliri ng lalaki. Isang wedding ring. May asawa na ito. Nanatili lamang siya sa pwesto at pinanood ang mga ito ng palihim ng ilang minuto. Nang tuluyang nagpaalam at umalis na ang lalaki, saka lamang siya lumapit sa pwesto ni Jenny. Nang makita siya ni Jenny, agad itong napangiti. "Oo, Clara. Nandito ka rin pala. Hindi ko inaasahang magkikita tayo dito." Saad ni Jenny habang inaayos ang buhok. "Alam ba ni Mark na ganito ka pa rin?
na may iba ka na namang kausap ngayon? Seriously? Yan ba ang inaalala mo ngayon? Nagtatanong lang naman ako ng maayos. Relax ka lang, Clara. Wala namang masama doon eh. Nagkakwentuhan lang kami. Tita, matagal na kayong magkasama. Hindi ba dapat sapat na siya sa'yo? So, ano naman kung magkasama kami, ha? May karapatan akong makakilala ng iba. Tingin mo ba tama ang ginagawa mo? Ang pakialaman ng buhay ko? Ikaw talaga, Clara. Ang boring mo pa rin talaga. Hindi tayo pareho ng pananaw at tingin sa buhay. Ikaw kasi isang lalaki lang ang umiikot sa mundo mo. Eh ako, iba ako. Ayokong nakakulong lang sa iisang tao. Gusto kong maranasan ang lahat. Tita, life is short, Clara. Mabilis lang ang buhay. Kapag may gusto ka, kapag may nakita akong maganda at gusto ko, kinukuha ko. Wala akong inaatrasan. Kahit na may masaktan ka, kahit na may sirain kang pamilya o relasyon, bahala sila sa buhay nila. Kung mahina ang pagsasama nila, kasalanan nila yon. Hindi mo ba iniisip si Mark? Ang lalaking kasama mo ngayon? Tumawa ng malakas si Jenny. Kung mawala siya, may iba pa namang darating. Marami pa namang ibang mas magaling, mas mayaman, lahat-lahat. Ganto ka rin ba? Noong una mong inagaw si Mark sa akin? Exactly. Ganoon pa rin naman ako noon hanggang ngayon. Alam mo, tita, sa lahat ng mga nangyari, sa lahat ng sakit na naramdaman ko noon, ngayon ko lang sasabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Naaawa ako sa'yo. Biglang naglaho ang ngiti at pagmamalaki sa mukha ni Jenny. Napalitan ito ng galit. Huwag mo akong kaawaan! Huwag na huwag mo akong kinakaawaan! Hindi ko kailangan ng awa mo! Bakit hindi? Kasi hindi ako kawawa! Ako ang nananalo palagi! Ako ang mas magaling! Ako ang mas lamang! Pasigaw na halos sagot ni Jenny. Siguro nga sa tingin mo, panalo ka. Pero alam mo, yung taong kailangang laging mag-agaw ay hindi naman talaga masaya yan. At higit sa lahat, hinding-hindi yan makokontento. Kaya sana tita, kahit dignidad mo na lang, protektahan mo. Hindi na muling pinakialaman ni Clara ang buhay ni Jenny. Matapos ang huli nilang pag-uusap sa hotel, tuluyan na niyang binitawan ang anumang responsibilidad na sa kanyang tingin ay hindi na kanya. Kung paano nito haharapin ang mga desisyong ginagawa nito, nasa kamay na ni Jenny yun. Ayaw na ni Clara maging bahagi pa ng buhay nito. Sa halip, ibinaling niya ang buong atensyon sa trabaho. Unti-unti ring natatapos ang malaking proyektong pinamumunuan nila ni David dahil halos araw-araw silang magkasama. Hindi niya namalayang naging bahagi na ng normal niyang routine ang presensya nito. Isang umaga, pagpasok ni Clara sa opisina, agad niyang napansin ang isang paper bag sa ibabaw ng kanyang lamesa. Napakunot noo siya, may maliit na sticky note na nakadikit doon. Good morning, architect. Huwag kang mag-skip ng breakfast ha. From Engineer David. Pagkabukas niya ng paper bag, sumigaw ang amoy ng mainit-init pang pandesal at paborito niya pala. Maya-maya lang ay dumaan si David sa kanyang cubicle. Oh, nakita mo na pala. Teka nga, ikaw ba ang naglagay nito? Meron pa bang ibang tatawag sa'yo ng architect ng may capital letter? David, hindi mo naman kailangan gawin to. Alam ko, Bakit mo ginagawa pa rin? kasi alam kong kapag busy ka, nakakalimutan mong kumain. Engineer ka ba talaga o nanay ko? Pwede naman, parehong caring. Huwag ka nga. Bakit? Bawal ba? Hindi. Mabuti, kasi bukas may breakfast ulit. Makulit ka talaga, ano? Ilang araw ang lumipas, sabay silang nagsagawa ng site inspection. Mainit ang hapon, kaya halos lahat ay pagod na. Habang sinusukat ni Clara ang isang bahagi ng gusali, bigla siyang napangiwi. Aray! Agad na lumingon si David.
Ano nangyari? Parang may pumasok na bato sa sapatos ko. Sandali. Bago pa siya makatanggi, agad nang yumuko si David. Uy, teka! Hinawakan nito ang dulo ng kanyang sapatos. Relax ka lang. Kaya ko yan. Ano ba? Pwede namang ako ang gumawa niyan. Ba't mo ba kasi ginagawa? Para mabilis. Hindi na nakapalag si Clara. Ilang segundo lamang natanggal na ni David ang maliit na batong naiipit. Tapos. Napakamot na lamang ng batok si Clara. Salamat. Napansin iyon ng isa nilang kasamahan. Ay, engineer! Grabe naman ang serbisyo! Napatingin ang lahat sa kanila. Hoy, hindi ganun yun. Ngumisi si David. Oo nga. Mas mataas pa nga rito ang serbisyo ko eh. Nagkatawanan ang buong grupo. Kinagabihan, sabay silang nag-overtime. Maya-maya ay lumapit si David. Uminom ka muna. Iniabot nito ang isang bote ng tubig. Salamat. Hindi ka pa rin nagpapahinga. Simula kanina. Malapit na kasing matapos. At malapit ka nang himatayin. OA ka talaga, ano? Teka, bumili ka na naman ng kape? Isa lang sana. Bakit naging dalawa? Kasi naalala kong nagtatampo ka pa. Kapag ako lang meron. Ha? Kailan pa ako nagtampo, Aber? Hindi mo lang sinasabi. Feeling mo lang yun, no? I-accurate naman. Napailing si Clara at kinuha ang kape. Salamat. Ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si David. Alam mo, mas gusto ko yung Clara ngayon. Bakit? Kasi marunong nang ngumiti. Ngumingiti naman ako noon Hindi nakangiti, no? Iba yung ngiti mo noon. Nakangiti ka noon dahil kailangan. Ngayon parang talagang gusto mo nang ngumiti. Bumalik na muli silang dalawa sa kani-kanilang ginagawa, pero hindi na nawala yung magaan na ngiti sa kanilang mga labi. Maya-maya ay sumilip si David sa monitor ni Clara. 5 minuto ka na kasing nakatulala dyan Hindi man lang lumingon si Clara. Nag-iisip lang ako. Nakita ko nga. Baka naman masunog na yung computer mo sa sobrang titig mo. Ayaw kasing lumabas ng tamang computation. Subukan mo kasing kausapin. Ano? Yung laptop mo, malay mo. Kailangan lang niya ng kaunting lambing. Ikaw ba kinakausap mo rin ba lahat ng gamit mo? Oo naman. Tapos anong nangyari? Kaya lahat sa akin ng mga yon, loyal. Tekniko yun bilang engineer. May itatanong ako. Ano yun? Ganto ka ba talaga sa lahat ng nakakausap mo? Paano ba ako? Yung mahilig mang-asar at magpatawa. Nagkunwari pang nag-isip si David. Depende yun. Depende saan? Kung umingiti ba yung kausap ko o hindi. Kasi kapag masungit o seryoso palagi yung tao, nakakatamad din silang asarin eh. So ibig sabihin challenge ako sa'yo? Achievement, mas tama yun. Napairap na lamang sa hangin si Clara. Ang yabang mo naman? Di naman Talaga ba? Oo, sobrang humble ko nga lang talaga. Tapos magaling pa. May palakasan ba para sa pinakamakapal na mukha? Meron naman. Sino kaya ang nananalo palagi? Ako, matagal ng kampiyon at hindi pa natatalo. Hindi na napigilan pa ni Clara ang malakas na pagtawa. Napalingon tuloy yung iba nilang katrabaho. Hoy, ano yung nagaganap dyan? Tanong ng isa sa kanila. Wala lang yan. May sariling mundo lang tong engineer na to. Huwag niyong pansinin. Ngumisi lang si David. Basta ang mahalaga, inapatawa kita. Napatawa mo lang ako kasi sobrang corny mo naman kasi. Di mahalaga kung ano yung dahilan. Bakit naman? Basta ang mahalaga, nakita kitang ngumiti. Saglit na tumahimik si Clara. May kung anong init na biglang gumapang sa kanyang dibdib.
Ilang linggo na ang lumipas at mas naging maayos at payapa na ang takbo ng buhay ni Clara. Unti-unti nang nagiging magaan ang bawat araw niya. Nasa trabaho ang buong focus at atensyon niya. At kapag may libreng oras, madalas ay kasama niya si David. Ngunit isang hapon, habang palabas sila ng opisina matapos ang isang mahabang meeting kasama ang kliyente, may isang babaeng biglang humarang sa kanilang daraanan. Ikaw? Napahinto si Clara sa paglalakad. Pagharap niya, agad niyang nakilala kung sino ito. Namumula ang buong mukha ni Jenny sa tindi ng galit at kitang-kita sa mga mata nito ang puot na matagal na palang itinatago. Anong ginagawa mo rito, tita? Hindi niya inaasahang muli silang magkikita, lalo na sa ganitong sitwasyon. Hindi sumagot si Jenny. Diretso lang itong lumapit at biglang itinulak siya ng malakas sa balikat. Akala mo ba hindi ko napapansin ang lahat ng ginagawa niyo? Akala mo ba bulag lang ako sa mga nangyayari? Napaatras si Clara dahil sa lakas ng pagkakatulak. Halos mawalan siya ng balanse. Tita, anong problema mo? Bakit ka ba ganyan? Anong problema ko? Ikaw ang may problema! Ikaw! At ang nagpapanggap na mabait at walang alam! Lalong nalito at naguluhan si Clara. Anong sinasabi mo? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Nakapaka-plastic mo talaga. Tita, kumalma ka muna. Pag-usapan natin to ng maayos kung meron ka mang inirereklamo. Kumalma? Gusto mo akong kumalma? Pagkatapos mong agawin ang buong atensyon at oras ni David? Ha! Natigilan si Clara. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa siya nakakapagsalita nang muli siyang akmang lalapitan at hampasin ni Jenny. Ngunit mabilis na kumilos si David at pumagit na sa kanilang dalawa. Hinarang niya si Clara at hinarap si Jenny. Tama na, Jenny. Itigil mo na yan. Tinitigan siya ni Jenny ng malalim. Tatabi ka ba? O hindi? Hindi. Hindi ko hayaan na saktan mo siya. Huwag mo akong pigilan! Natawa si Jenny ng mapakla. Of course, ganyan ka naman talaga. Tumigil ka na. Habang nakakapagpigil pa ako. Babala ni David. Siya na naman! Siya na naman ang pinili mo! Noon pa man siya na ang pinili mo! Siya na ang gusto mo kaysa sa akin! Hindi na makatiis si David. Tama na! Tumigil ka na! Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Matalim nitong ibinaling ang tingin kay Clara. Akala mo nanalo ka na, pero hindi, dahil talunan ka pa rin. Pagkasabi niyon, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Iniwan silang dalawa na nagtataka at nabibigla sa mga sinabi nito. Pagkasakay nila sa sasakyan, ay nagsimula ng magmaneho si David. Hindi na rin niya napigilan pang magtanong tungkol sa nangyari. David, anong ibig niyang sabihin kanina? Yung sinabi niyang inagaw ko raw yung atensyon mo? Nanatiling tahimik lang ang lalaki sandali, parang nag-iisip kung paano ito sisimulan. Magkakilala ba kayo noon? Oo. May kwento akong matagal nang tinatago at hindi ko pa nasasabi sa'yo. Hindi ko naman kasi inakalang magiging ganito ang lahat. Magkakilala pala kayo. Paano? Kailan? Magkasama kami noon sa isang outreach program noong bago pa lamang ako maging engineer. Doon ko siya unang nakilala. Tapos, ano ang nangyari? Siya yung unang lumapit sa akin. Siya ang unang nagpakita ng interes. Hindi naman direkta pero malinaw yung intensyon niya sa mga ginagawa niya. Paulit-ulit niya akong inaayang lumabas, kumain o gumala. Nagpapadala siya ng pagkain sa opisina. Naghihintay pa minsan sa labas hanggang sa matapos ako. Halos araw-araw niya akong kinakausap, tumatawag. Parang ayaw na nga niya akong mawala sa paningin niya. Pero hindi mo siya nagustuhan? Tinanggihan ko siya. Bakit naman? May mali ba? Dahil habang tumatagal
at nakikilala ko siya, napansin kong iba talagang ugali niya. Hindi magandang kinikilos niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya marunong tumanggap ng salitang hindi. Kapag may gusto siya, gagawin niya ang lahat para mapasa kanya yun. Kahit hindi naman siya gusto pabalik. Kahit may masaktan pa siyang ibang tao. Paliwanag ni David habang nakatuon pa rin ang kanyang atensyon sa daan. Natahimik naman si Clara habang iniisip yon. Hindi lang yun. Napansin ko rin na mahilig siyang magsinungaling para lang mapaganda ang sarili niya o para makuha ang gusto niya. Mahilig siyang pag-awayin ang mga tao sa isa't isa at parang tuwang-tuwa pa siya kapag nakikita niyang may nag-aaway o nagkakagulo dahil sa kanya. Kaya lumayo na ako agad noon. Sinabi kong ayoko at hindi na kami nag-usap pa o nagkita pa. Akala ko tapos na ang lahat at hindi na kami magkikita pa. Kaya pala siya ganon sa'yo. Tumango si David. Oo, hindi ko lang inaasahan na muli ko siyang makikita sa ganitong paraan. At lalong hindi ko inaasahan. Ikaw palang pamangkin niya. Ikaw palang asawa ng matalik kong kaibigan. Pero David, kung ikaw talaga ang gusto niya noon, kung ikaw yung habol niya, bakit si Mark yung pinatulan niya? Bakit niya inagaw si Mark sa akin? Kung ikaw naman talaga ang gusto niya. Matagal ko rin hindi naintindihan yan. Matagal kong iniisip kung bakit. Hanggang sa may sinabi sa akin ang isa sa dati naming kasamahan tungkol sa ugali niya. Sinabi niya, kapag hindi niya makuha ang gusto niya, sisirain niya ang taong tumanggi sa kanya. Gagawin niyang lahat para lamang makita niyang nasasaktan ka. Eh di, hindi lang pala ako ang target niya. Hindi, sa tingin ko. Sa simula pa lamang, ako talaga ang tunay niyang target. Ako lang ang habol niya. Si Mark ang matalik kong kaibigan noon, di ba? Alam na alam niya kung gaano ko pinahahalagahan si Mark bilang kaibigan. Dahil alam niyang malapit kami. Dahil alam niya na mahalaga siya sa akin. Mas madali niyang magagamit si Mark. Unti-unti niya kaming pinag-away. Hanggang sa tuluyan na siyang nahulog at naimpluwensyahan ni Jenny. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't nakuha naman niya si Mark na? Ang gusto niya makita yung tunay na gusto niyang mangyari. Ayokong masaktan. Ako ang mahirapan. At kapag may babaeng dumating o may babaeng mamahalin ako, gusto niyang sirain din yun. Gusto niyang lahat sirain ang bagay na mahalaga sa akin. Hindi pala siya ang tunay na kalaban ni Jenny. Nagkataon lamang na siya ang asawa ng lalaking ginamit nito. At siya rin ang babaeng naging mahalaga sa lalaking kailanman hindi nakuha ni Jenny. At yun ang bagay na hinding-hindi kailanman matatanggap ng kanyang tiyahin. Lumipas ang halos 2 buwan. Abala si Clara sa pagrerepaso ng mga plano para sa isa pa nilang proyekto nang biglang pumasok si David sa opisina. May hawak itong tablet. May nabalitaan ka na ba? Tungkol saan? Inilapag ni David ang tablet sa mesa. Nasa balita na sa buong division. Kinuha niya yun at binasa ang laman. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Si Jenny, nawala na siya ng trabaho. Anong nangyari? May nagsampa ng formal na kaso sa kanya. Ilang sandali siyang natahimik habang ipinagpapatuloy ang pagbabasa. Sa CCTV footage mula sa isang hotel kung saan nakita si Jenny na ilang beses nang nakikipagkita sa asawa ng kanilang prinsipal sa labas ng paaralan. May mga testigo ring nagpahayag na matagal nang napapansin ang labis nitong pagiging malapit sa lalaki kahit paulit-ulit na itong pinagsasabihan. Hindi na nakalusot si Jenny nang humarap ang legal na asawa ng prinsipal at isumite ang lahat ng ebidensya sa school board. Dahil hindi lamang ito usapin ng personal na relasyon, kundi naging dahilan na rin ng iskandalo sa loob ng paaralan at isinailalim ito sa administrative investigation. Pagkatapos ng ilang linggong pagdinig, inilabas ang desisyon. Tinanggal si Jenny sa serbisyo dahil sa paglabag sa Code of Ethics ng paaralan. Ibinaba ni Clara ang tablet. Wala akong masabi.
Hindi ko rin inaasahan ang ganitong mangyayari. Makalipas ang ilang araw, mabilis na kumalat ang balita sa kanilang bayan. Ang gurong dating hinahangaan at tinitingala ay siya na ngayong pinag-uusapan ng lahat. Marami ang nagulat, marami rin ang nagsabing ngayon lamang nila naunawaan kung bakit magkakasunod ang mga nasirang pamilya sa tuwing napapalapit si Jenny sa mga ito. Unti-unti ring lumayo ang mga taong dati ay nagtitiwala sa babae. Ang respetong matagal nitong iningatan ay nawala sa loob lamang ng ilang linggo. Samantala, hindi rin naging maayos ang relasyon ni Jenny at Mark. Hanggang sa isang araw, tuluyan na nga silang naghiwalay. Isang gabi, habang palabas si Clara ng opisina, may pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Clara, Huminto siya. Paglingon niya ay nakita niya si Mark. Halatang pumayat ito. Hindi na rin kasing ayos ng dati ang itsura nito. Anong kailangan mo? pwede ba tayo mag-usap? Kahit 5 minuto lang. Sige. Naupo sila sa isang bench sa labas ng gusali. Matagal bago nagsalita si Mark. Patawad. Alam kong wala na akong karapatang humingi ng tawad sa'yo. Wala na rin akong karapatan pang humingi ng isa pang pagkakataon. Pero gusto ko lang malaman mo na ikaw pa rin ang mahal ko. Akala ko noon mas magiging masaya ako. Pero hindi, Clara. Hindi mo ako namimiss, Mark. Ang namimiss mo ay ang taong laging nariyan para sa'yo. Ang taong nagpapatawad at ang taong inuunawa ka. Hindi ako. Magkaiba ang dalawang yun. Clara, Dati, akala ko ikaw ang mundo ko. Pero noong nawala ka, doon ko nakita ang sarili ko. At ayoko nang mawala ulit ang babaeng pinaghirapan kong buuin. Kasabay noon, may isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Bumukas ang bintana. architect, kakauwi ko lang galing sa site. Handa ka na ba? Bago siya sumakay, tumingin si David kay Mark. Salamat dahil sa nangyari. Kung hindi nangyari ang lahat, hindi ko makikilala ang taong nagpakita sa akin kung paano dapat mahalin ang isang babae. Natapos din ang pinakamalaki nilang proyekto. Mula sa unang guhit sa papel hanggang sa huling inspeksyon sa gusali, magkasama nilang hinarap ni David ang bawat problema, bawat rebisyon at bawat puyat. Kaya nang aprobahan ng kliyente ang proyekto at opisyal itong ma-turn over, nagpasya ang buong kumpanya na magdaos ng simpleng salo-salo bilang pagdiriwang. Punong-puno ng tawanan ang function hall. May tumutugtog na mahihinang musika habang abala ang lahat sa pagkain. Isa-isang tinatawag ang mga taong naging mahalagang bahagi ng proyekto. Let's give a round of applause sa ating lead architect, Architect Clara Mendoza! Sabi ng host. Nagpalakpakan ang mga tao sa buong bulwagan. Napangiti si Clara habang nahihiyang tumayo. Sunod namang tinawag ang pangalan ni David. At syempre, hindi magiging posible ang lahat kung wala ang ating lead structural engineer, Engineer David Reyes. Mas lumakas pa ang palakpakan. May sumigaw pa mula sa likuran. Engineer, speech! Napakamot naman si David sa batok habang natatawa. Ernst, ayoko sana magsalita. Pero mukhang wala akong choice. Lalong nagtawanan ng lahat. Hindi naman mahirap ang project. Sabay-sabay silang napaangat ng kilay. Mahirap lang ka-work ang architect namin. Hoy! Sigaw naman agad ni Clara. Tumawa si David. Joke lang. Perfectionist kasi siya. Pero seriously, naging madali ang lahat dahil may mga taong hindi sumusuko. Lalo na ang partner ko sa project. Hindi man ito sinabi ang pangalan, alam na ng lahat kung sino ang tinutukoy nito. Nagpalakpakan muli ang mga empleyado. Pagkatapos ng programa, nagsimula na ang kantahan at kwentuhan. May ilan ding sumasayaw sa gitna, habang abala ang lahat.
tahimik namang lumabas si Clara sa veranda ng hotel. Maya-maya lamang, narinig niya ang pamilyar na boses. Nagtatago ka pala rito. Ngumiti si David habang may hawak na 2 baso ng juice. Iniisip ko, baka kailangan mo ng rescue. Kilala mo na talaga ako, no? In fairness, oo. Iniabot niya ang 1 baso. Congratulations! Congratulations din. Tahimik silang tumingin sa tanawin. Hindi nila namalayang ilang minuto na pala silang walang imik. Hanggang sa si David na ang unang nagsalita. Alam mo, Hmm? nung una kitang nakita, pagkatapos ninyong maghiwalay ni Mark, hindi ko inakalang aabot tayo rito. Bakit? Kasi ang gusto ko lang naman noon ay masiguradong maging okay ka. Tapos? Habang tumatagal, ako na pala ang hindi okay. Bakit? Kasi nahulog na pala ako. Late realization? Very. Pero don't worry hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman mo na kahit hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa akin, ayos na ako. Dahan-dahang lumapit si Clara kay David. Napakunot ang noo nito. Clara, Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ng kwelyo ng polo nito. may mali ba? Meron. Ano, Inayos ko lang. architect? Marahang inilapat ni Clara ang isang mabilis ngunit banayad na halik sa labi nito. Nanigas si David. Nanlaki ang mga mata nito sa sobrang gulat. Paglayo ni Clara ay halos mamula ang kanyang buong muka. Congratulations, engineer. Ilang segundo pa ring walang reaksyon si David. Nakatingin lamang ito sa kanya na parang hindi makapaniwala. Sandali, pwede bang ulitin mo? Makapal. Hindi kasi ako sure kung nangyari ba talaga yun. Totoo yun. Seryoso? Sobrang seryoso. Unti-unting lumawak ang ngiti ni David. Talaga bang gusto mo ko? Hindi pa ba obvious? Hindi. Gusto kita. Tinuruan mo akong bumangon nang hindi mo ako binuhat. Tinulungan mo akong mahalin ulit ang sarili ko. At ngayong buo na ulit ako, gusto kong ikaw naman ang piliin ko. Hindi na napigilan pa ni David ang sarili. Mahigpit ngunit maingat niya itong niyakap. Akala ko, matagal pa bago to mangyari. Bakit? Kasi ang plano ko pa lamang, sa susunod na buwan pa sana kita liligawan. Mula sa loob ng function hall ay may sumilip na isa nilang katrabaho. Ay, engineer! Napalingon silang dalawa. Grabe naman, kaya pala nawawala kayo ha? Sunod-sunod pang lumabas ang iba nilang kasamahan. Napangiti naman si David kay Clara. Ngumiti lang ito. Pagkatapos, ay marahan niyang hinawakan ang kamay ng babae. Napangiti ang lahat nang makita yon. May sumigaw pa mula sa likod. Sa wakas! Akala namin aabutin kayo ng susunod na project bago umamin! Nagtawanan ang buong grupo. Makalipas ang halos 1 taon, mas lalo pang tumatag at lumalim ang relasyon ni na Clara at David. Hindi alam ni Clara na ilang linggo na palang may inihahanda at lihim na plano si David para sa kanilang dalawa. Habang nasa site inspection ang babae at abala sa pagsusuri ng mga gusali, si David naman abala ring nakikipagkita sa mga malalapit na kaibigan at matagal ng katrabaho. Nagtatanong siya ng opinyon, kumukuha ng payo at inaayos ang lahat ng detalye. Talaga bang sigurado ka na rito, pre? Tanong ng isa sa mga kasamahan nila habang nakatingin sa kanya. Napangiti si David habang dahan-dahang hinahaplos at tinitingnan ang maliit na kahon na kanyang hawak. Nasa loob noon ng singsing na matagal na niyang pinag-ipunan para kay Clara. Matagal na. Matagal nang sigurado ito. Kabado ka ba? Sobra. Parang gusto ko nang tumakbo palayo ngayon din eh.
Natatawang amin ni David. Bakit ka ba kinakabahan? Sigurado naman kaming oo. Ang sasagot niyan sa'yo, matagal na kayo eh. Biro naman ng isa. Nabakamot siya sa batok. Alam niyo naman kasi, engineer ako. Ano naman kung engineer ka? Kailangan ko pa rin ng confirmation at kasiguraduhan. Kahit alam ko ng sagot. Ganun talaga kapag mahalaga ang bagay, no? Biro niya. Nagtawanan silang lahat dahil kilalang kilala na nila kung paano mag-isip at kumilos si David. Ngunit 2 araw bago ang itinakda niyang araw para sa proposal, may isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Habang palabas siya ng opisina at naglalakad patungo sa sasakyan, napansin niyang may isang babaeng naghihintay sa may gilid ng parking lot. Nakatalikod ito at parang nag-aalinlangan kung lalapit o hindi. Nang makalapit siya at lumingon ng babae, agad niyang nakilala kung sino ito, si Jenny. Ibang-iba na ito kumpara sa huling beses na sila ay nagkita. Halatang pagod na pagod ang buong katawan at muka. Malaki ang ipinayat, magulo ang suot, at wala na ang dating matatag na kumpiyansa at pagmamalaki sa mga mata nito at kilos nito. David. Tawag nito ng mahina. Bahagya naman siyang tumango bilang pagbati. May kailangan ka ba? Ba't nandito ka? Pwede ba tayong mag-usap? Sandali lang, pakiusap. Halos maluha ng pakiusap nito. Saglit siyang nag-isip. Kahit sa dami ng ginawa nito, ay hindi naman siya tatanggi kung humihingi ito ng pagkakataon. Sige, tara doon. Umupo sila sa isang bangko sa malayo at tahimik na bahagi ng parking area. Patawarin mo ako, David. Alam kong marami akong nagawang mali. Sobrang dami. Alam kong ginulo ko ang buhay mo. Ang buhay ni Clara. At marami pang iba. Wala akong idadahilan. Wala akong sasabihing rason para bigyang katuwiran ng sarili ko. Pero gusto ko lang humingi ng tawad. Kailangan ko lang marinig ang sarili kong bibig na humihingi ako ng kapatawaran. Napabuntong hininga ng malalim si Jenny at tumingin sa kanya ng may pag-asa. Kung bibigyan mo lang sana ako ng isa pang pagkakataon, kahit isa lang. Para saan pang pagkakataon, Jenny? David, alam mo naman kung ano ang gusto ko. Hindi ko na alam. Matagal na kitang hindi naiintindihan. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Gusto ko magsimula ulit. Gusto kong ayusin natin ang lahat. Pwede pa naman, di ba? Wala ka nang babalikan pa. Wala nang aayusin pa sa pagitan natin. Pwede naman eh, kung susubukan lang nating pareho. Hindi na. Bakit naman? Bakit ganyan ka na lang sa akin? Napatingin si David ng diretsyo sa mga mata nito. Dahil sa simula pa lamang, hindi naman naging tayo. Wala namang tayo sa nangyari para ayusin pa. Hindi kita minahal noon. Jenny, hindi kita naging gusto. At lalong hindi kita mahal ngayon. Malinaw na ba yon? Mas lalong namutla ang babae at nagsimulang tumulo ang luha sa mga mata. Pero si Clara, bakit siya? Bakit siya ang pinili mo at hindi ako? Bakit siya lang? Ano bang meron siya nang wala ako? Magkaiba kayo ni Clara. Yan ang pinakasimple at pinakamadaling dahilan. Napangiti ng mabait si Jenny. Alam ko yan. Ako ang mas maganda, ako ang mas matalino, ako ang mas talented. Yan ang una nating malaking pinagkaiba. Akala mo ganda at talino lang ang basihan ng lahat. Ano namang mali doon? Mali. Kailanman hindi ginamit ni Clara ang ganda niya o ang talino niya para makakuha ng tao o makuha ang gusto niya. Hindi niya kailangang magpanggap o manira ng iba para lang magustuhan siya. Ikaw, gusto mo mapasayo ang lahat kahit hindi naman sayo. Kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, sisirain mo na lang at gagambalain mo ang buhay nila. Ganun ba ang pagmamahal para sa'yo? Parang unti-unting bumibigat at sumasakit ang bawat salitang naririnig ni Jenny. At pangatlo, alam mo ba,
kung bakit ako nahulog at nanatili kay Clara. Alam mo ba kung bakit siya ang pinili ko at pipiliin ko habang buhay? Umiling ito habang humahagulgol na ng mahina. Dahil siya ang unang taong nagparamdam sa akin ng kapayapaan. Kapag kasama ko siya, di ako napapagod. Hindi ako kinakailangan makipaglaro o maghinala. Hindi ko kinakailangan patunayan ang sarili ko para lamang maging karapat-dapat. Saglit siyang tumigil at ibinalik ang tingin kay Jenny. Pero kapag kasama kita noon, kapag kausap kita, ang gusto ko lang umalis na. Umalis agad at lumayo sa'yo. Tuluyang napaluha at humagulgol si Jenny. Wala ba talaga akong pag-asa kahit kaunti? Wala, Kahit kailan ba? kahit kailan. Ganoon na lang ba kadali sa'yo para isantabi ako? Ang pagmamahal ay pinipili. Matagal ko nang pinili si Clara. Matagal na siyang panalo sa buhay ko. Kahit hindi naman kami naglalaro. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang tumayo si Jenny. Sana balang araw mapatawad mo rin ang sarili ko sa lahat ng ginawa ko. Sana dumating din ang araw na makontento at maging masaya ako nang di na kailangan umagaw o manakit pa ng iba. Tulungan mo muna ang sarili mo. Sabi na lamang ni David bilang huling payo. Hindi na ito nagsalita pa. Tahimik na lamang itong naglakad palayo, papunta sa kabilang direksyon nang hindi na lumilingon pa. At iyon na ang huling pagkakataon na nakita at nakausap ni David si Jenny. Makalipas ang 2 araw, dinala ni David si Clara sa pinakamataas na bahagi ng isa sa mga gusaling sila mismo ang nagdisenyo at nagtayo. Palubog na ang araw nang dumating sila. Kulay kahel ang langit at kulay lila at kitang-kita ang buong tanawin ng lungsod mula roon. Napatingin si Clara sa paligid at napangiti. Ang ganda pala dito, no? Lalo na kapag ganito ang oras. Nakakaaliw tingnan ng mga ilaw at ang paglubog ng araw. Oo, Sagot ni David habang nakatingin naman kay Clara. maganda. Pero alam mo, may mas maganda pa rito. Ano naman yun? Iyong tanawin sa kabilang ibayo? Tanong ni Clara habang nakatingin pa rin sa malayo. Hindi ang view, kundi ang dahilan kung bakit ko gustong bumalik rito. At dito ko piniling dalhin ka. Napakunot noo si Clara at lumingon sa kanya. Bakit naman dito? Anong meron? Inilabas ni David ang maliit na kahon na matagal na niyang bitbit at tinatago. Nanginginig ng kaunti ang kamay niya dahil sa kaba. Pagharap niya kay Clara ay bahagya siyang natawa sa sobrang kaba na kanyang nararamdaman. Architect, alam mo naman na hindi ako magaling sa mga mahahabang speech o sa mga matatamis na salita. Deresahan na lang natin para matapos na ang kaba ko. Lumuhod siya sa harap ng babae. Hawak ang maliit na kahon na ngayon ay nakabukas na. Nanlaki ang mga mata ni Clara sa gulat at hindi inaasahang pangyayari. Ikaw ang pinakamagandang desisyon na nangyari sa buhay ko. Dahil sa'yo, natutunan ko ang tahanan ay hindi lang bastang bahay o gusaling tinatayo gamit ang semento at bakal. Ang tahanan ay tao rin. Ikaw ang naging tahanan ko, Clara. Will you marry me? Pakakasalan mo ba ako at sasamahan akong itayo ang buhay natin hanggang sa huli? Hindi nagsalita si Clara agad. Sa halip, lumuhod din siya sa harap ni David para magpantay sila at magkaharap. Uy, ano bang ginagawa mo? Ano naman? Baka isipin nilang pareho tayong magpupropose at naguunahan pa tayo. Oo, David. Oo, pakakasalan kita.